So yun, tuloy na natin. Napag-aralan natin yung depreciation, pati accounts receivable under allowance for doubtful accounts or bad debts. No? Sunod naman natin na pag-aaralan is accruals or first of all, the accrued expense. No? The pakilang entry na to? Pangatlo. Accrued expense. Sa accrued expense, tandaan nyo na ito ay may proforma journal entry. At kahit anong mangyari, hindi gagalaw yun. Okay? Hindi ko gagalaw. Okay, balik tayo sa ano niya, sa definition niya. Accrued expense, siya yung mga expense na na-incurred pero hindi na-record. Tama? Ngayon, i-record natin siya. Ano examples sa mga accrued expense? Utilities, interest, and marami pang iba. Okay? Ano yung proper na journal entry na accrued expense? Pero, tignan muna natin yung concept niya. Okay? Yung accrued expense, siya ay expense mo. Siya ay expense mo. Tama? Tama po ba? Expense mo siya. Tama ba? Pero, dahil lumipas na ang buwan o yung period, siya ay nagiging liability. Kasi siya ay obligation mo. Kahit anong mangyari. So, siya ay expense mo, pero siya ay nagiging liability. No? So, yun. Bigyan natin siya ng example para magets nyo. Or para magawa nyo. Okay. Okay. May nag-loan ka ng 100,000. Tapos, ayun ay merong interest na 12% per annum. Tapos, itong loan na to is nakuha mo siya noong, sabihin natin, April 1, 2025. So, magkano yung interest na babayaran mo sa end of the period or December 31, 2025. So, paano siya i-compute? No? So, paano siya i-compute? Basically, ganito lang. So 100,000 times mo lang siya sa 12%. Okay? 12%. Yung lalabas ba ay na interest agad? Ay na ba yung lalabas agad? Hindi pa tama. Kasi nga, hindi naman siya buong annum. April pa lang siya nakuha. So, ilang months from April to December? Siguradong sagot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kasi April. Okay? So, 9 over 12. Okay? So, please, pa-compute ako. Joey, sir, Ay, sige. yan, thank you po. Ayan. Ayan. Yan. Okay. Sorry. Okay na. Magkano? 9,000. Okay? Tama ba ako? 9,000. So, take note ng Proforma Journal Entry ng accrued expense. Sobrang dali na lang. Kailangan nyo lang siyang sauluhin. Okay? So, dahil nagkaroon ka ng interest, ano i-recognize mo una? Dahil nagkaroon ka ng expense, ano i-recognize mo sa debit? Interest, expense. So, sa debit mo, debit ka ng interest, expense. Magkano? 9,000. Okay? Ganito yan. Paano siya mapapadali? Yung interest, baba mo lang yung pangalan. Tapos lagyan mo siya sa unahan ng accrued. Ayun na yun. So, gamitan mo lang siya ng term na accrued, interest, expense. Ito lang yung magic word, accrued, 9,000. And there you have it, the accrued interest expense journal entry. Ayun yung Proforma journal entry niya. Tandaan na yung accrued, tandaan nyo lang ha, para mas madali. Kapag accrued, siya agad yung opposite. Interest expense, then accrued interest expense. Sir, nasa expense yung yung account title. Accrued niya. Ano pa bang ibang term for accrued? Payable.
So, pwede mo hindi gamitin yung accrued, pwede mo gamitin interest, expense, payable. Or interest payable. So, yun. Take note lang nun, ha? Regardless, parehas lang naman yun. Okay na. Ulit, ano yung interest expense na account? It is an expense account, but the accrued interest expense or accrued expenses, it is an liability account. No, it is a liability account. Okay, gets na? Okay na? Tuburin ko na? Yun lang naman. Mabilis lang yun. Okay? Wait lang po. Wait lang po. Okay. sir. Okay na. Okay? Same with utilities, ganun lang din. Okay? Paano po pag salaries? I-divide mo lang kung ano yung portion na nagamit. Then, gawin mo, debit, salaries expense. Then, credit, accrued salaries expense. That's it. Okay na? Okay na, ha? Okay. Dahil naturo na yung accrued expense, punta naman tayo sa accrued income. Okay. Sa una pa lang, kapag nag-provide ka ng service, tama, provide ka ng service. Nag-provide ka ng service sa kakilala mo, o sa client mo. Magre-recognize ka ng anong i-recognize mo, anong sabi sa accrual principle. Kapag nag-render ka ng service, ano i-recognize mo? Income. Okay, tama, income. Pero, kapag hindi mo siya agad nakuha or hindi mo siya na-record, magiging accrued siya. Yung income mo magiging asset. Magiging asset na siya. Okay? Magiging asset na siya. Income mo siya within the period, pero hindi mo siya na-record agad. So, kailangan mo siya i-record as asset. Okay, the magic term again is accrued lang. Okay? For example, meron kang tutor service, tapos kumita ka doon ng 6,000. Okay? Pero hindi mo agad siyang nakuha. Ano pong journal entry nun? Ano yung normal balance ng income? Credit. So, mag-recognize ka muna ng tutor income or review income. Magkano? 6,000. Tapos, gamitin mo na yung debit kasi nga magiging asset na siya, tama? Gamitin mo na yung magic term, magic word, accrued. Accrued, tutor, income. Magkano? 6,000. And there you have it. The Preforma journal entry for accrued income. Okay na? Okay? Okay. Anong normal balance ng accrued income? It is a asset account. Kapag total income, it is an income account. Okay? That's na. Okay ka na? Okay na? Okay. Go.